si Lisa Tanas, laging tumitira ng whiskey, ng pulburon, ng alak, na tig-multi, 50,000, 100,000, baka million pang inilalaklak niyang alak. Ha? Kayo, nagagalit kayo sa akin, o konti lang naman kayo. Diba? Walang tanga, walang bangag na babae, okay, na magsasalita, na mag-expose dito, nakapalit buhay niya. Walang ganon. Okay? Ulitin ko sa mga hangal. May kausap kasi ko kanina. Sabi niya, Palangga, siguro kung hindi mo inano si Lisa, dapat ngayon ang yaman mo na. Sabi ko, ang yaman ko na, baka pinatay din ako nila doon. Kasi hindi talaga titigil yung bunganga ko eh. Pag may kasi di ba, June pa lang, kino-question ko na ang pag-appoint kay Robles. June pa lang, hindi pa umuupo si Bangag. Kino-question ko na dating tawatan sa LRTA. May warrant of arrest, may kung ano-ano. Diba? Sabi nung kausap kayo, kung nagtagal-tagal pa ako sa Pilipinas, baka mas nauna ako kay Percy Lapid. Kasi without us knowing, nakasabwat ni Lisa Tanas, si Taning Pinoy at si Robles sa kanilang black ops, tapos kakalabanin ko si Robles, gugurgurin talaga ako. Nandyan yan sa affidavit ni Sas Rogando Sasot. Tapos gusto nyo uwi ako. Ano sabi ko? Sige, kill me. Gano'n na lang. Tanga. Anyway, mga kababayan. Hay, nako. Maayong hapon. Dicky In, Dignadice. Uy, ano mo si Ives Dignadice? Number 12. Idol ko yan, San Miguel. Nandito yan sa California. Alright. Tignan natin. Si Arlene Perez. Excited na ako sa mga susunod na kabanata. True bang invited si Inday at PRRD ni President Trump? Ito na bang simula ng pagbabago? I cannot confirm that, Palangga. Walang information sa akin. Let's just look forward na totoo yan. Pero ako, I cannot confirm. Sally Tinay, Peachy Pie, at saka si Eddie Pinamora. Okay, thank you. I love you too, darling. Thank you so much. Okay. Alright. Baka nakalimutan ninyo. Baka nakalimutan nyo na si Attorney Vic Rodriguez. Yes, huwag nyo kalimutan na si Attorney Vic Rodriguez ay isa ring whistleblower. Tama, nandito lahat. Nandito lahat ang kababuyan ni Lisa, appointments and everything. Andito pangalan ni Taning, ni Robles, lahat ng gustong ipa-appoint ni Lisa, nakasabwat niya ngayon sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Sayang, gusto ko pa naman itong gamitin ng megaphone ko, kaso lang pinagbawalan ako. Maitet, thank you. Regalo ni Maitet sa akin to. Nung nag-welga-welga. Ginamit ko to kay Bangag, di ba? Kay Bangag, nag-campaign ako dito. Mukhang tayong tanga. Nabudol tayo. Sana imbestigahan ang mga chinukchak ni Lisa na PSG. Ayun na nga mga kababayan eh. Ayaw imbestigahan. Yung mga expose natin, smuggling, kidnapping ni Lisa, nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Di ba? At now ngayon, yung kanyang, yung tinulungan niya, hindi ko pa kasi nabasa, political witch boy, yung nagbigay mo sa akin na information, yung pagmamay-ari nitong si Chua ng panibagong mga companies. I'll talk about that later. Okay? No, mali ka dyan. I am not a Filipino for nothing sa si Vic Rodriguez. No. I will disagree. Hindi mo alam kung anong ginawa ni Vic Rodriguez. Mali ka dyan, Palangga. Baka ikaw ba ay pakana ni Aimee? Wag naman sana pakana ka ni Aimee, no. Itataya ako alindog dyan. Hindi magsusulat si Rodriguez, no? Si Attorney Vic, hindi siya magsusulat ng lahat. Ibinulkelya na dito sa librong ito ang laban kay Lisa Tanas at kay Bangag kung siya ay ahas. Ang nagsabi sa yun yung tunay na ahas. You know? I wish ma-meet ko si Attorney Vic Rodriguez soon. Attorney Vic, baka naman. Baka naman. Okay? So sa lahat ng mga taga-LA, stay here. Mag-comment kayo dyan. Iboto si Attorney Vic Rodriguez. Yes, sabi ni Palangga. Nawala ka na. Sabi ni Attorney Trixie, may nag-confirm daw na AFP na invited sila sa ni Trump. Hanggang wala pang official, then we can only speculate. Nag-wait
pa rin ako sa book, sabi ni Cotton Fin. Cotton Fin, wala ka pang book? Mag-email ka nga sa akin. Palangga. Ang kala ko meron ka na. Yeah. Anyway, mga kababayan, grabe itong pasabog na ito. Paki-echo ninyo na i-headline nyo yan sa inyo na ipapagurgor si Inday. Nakakaano yan, nakaka-alarma yan. I hope yung kanya mga security detail, yung mga kamag-anak niya, yun ang mga nakapaligid sa kanya, proteksyonan talaga siya dahil hindi na po biro ang nangyayari sa atin. Kasi imagine nyo, kapag nagurgor nila si Inday, masaya sila. Iiyak lang tayo, ganyan-ganyan. Then wala na. Sino susunod? Si Bangag, si Tambaluslos. So hawakan at hawakan nila ang pondo ninyo. Wala silang kakontentuhan. Remember, ang plano talaga ni Lisa dyan, si Tambaluslos, pero nag-aaway-aaway na sila ngayon, maraming changes. Si Sandra, yung kanyang anak. Ayaw nilang umalis sa pwesto. Yung putang inang Lisa Marcos na yan, yung buwaka ng inang demonyo niyan, kidnapper, smuggler, lahat yan. Pusher. Okay? Yan ang punot dulo ng kasalut-salutan sa Pilipinas. Kaya nga, ako naman happy. Kasi by January, ito na nga, by January na pala, ay may mga magaganap. Pero, sa bawat magandang pangyayari, may mga demonyo na pipigilan nila yan. Kasi kaya dapat mayroon mga pag-iingat si Inday Sara. Kasi maganda yung layunin ng INC, tapos kayo makikiisa. Pero hindi natin alam, habang nagtitipon tayo, ginagapang pala si Inday. Gugurgurin na pala ng ganyan. What's the point? Yung ating rally, what's the point yung ating speak up day kung magugurgur naman yung ating panangga? Diba? Kasi siya yung next in line. Walang iba, So yan ang pagkaingatan ninyo, mga kababayan. Dahil pag hindi nyo iingatan yan si Inday, I'm telling you, magiging Marcos Senior pa rin. Part 2 or 2.0 ang mangyayari sa inyo. For sure, nararamdaman ninyo ang hirap ngayon sa Pilipinas. Mataas ang bilihin, hindi tumataas ang sweldo ninyo. Tumataas ang mga presyo ng tubig, kuryente, dahil ang inilagay ni Marcos Jr. dyan sa kuryente, sa tubig, mga oligarchs, may mga interes sa negosyo. Wala kayong magagawa pag in-increase nila yung particular magtataas tayo ng piso sa piso pa lang. Ilang milyong Pilipino, ilang milyon ang makukuha nila. Magtataas tayo sa ganito, wala kayong choice. Kasi pag hindi kayo sumunod, matatanggalan kayo ng kuryente, mapuputulan kayo ng tubig. So wala kang choice. Pero sino ang nasa likod niyan? Si Lisa Tanas, si Bangag. Nagkukunayb sila dyan. May mga party sila lahat dyan. Ibig sabihin, kumukubra sila. Wala, sabi ko nga sa inyo, agree. Philippine Post, Bureau of Customs, confidential funds nila. Wala pa yan. Wala pa yung mga nakukuha nila sa mga negosyo. Wala pa yung na-extort nila sa malalaking negosyante na dumidikit sa kanila. Nakikita nyo naman yung mga gatherings nila na kunyari ang tax niyan is 100 million. Okay? Magbayad ka na lang ng 20 million kasi party naman tayo eh. 'Di ba? Yung 20 million ilagay mo sa BIR, pero ang 30 million ibigay mo sa akin. Ganun po ang nangyayari diyan sa bansa nyong mahal. Kaya ang sabi ko sa inyo, kailangan ninyong, ito lang ang masasabi ko sa inyo, mga palangga. If you want change, kung gusto nyong matapos si Bangag, bigyan ko nga kayo ng pangmatalinuhang simple lang na kahit toddler maintindihan. Kasi may mga nababasa ko. Paano ka magtitiwala sa isang tao na sumusuporta kay Sara Duterte o sa mga Duterte tapos binibuild up si Amy? Itodo ko na lang to para ayan. Ay, meron naman tayong gugurgurin. All right. Okay. Goodbye, Maria. 2026. Okay. Eto, I have to tell you. Actually, alam na ng mga Duterte kung sino to mga taong ito. May matutuwa diyan. May matutuwa diyan. May matutuwa diyan talaga na palangga ko din. Huwag ka mag-alala, palangga. Nakarating na yan. Alam na ng mga Duterte
kung sino yung double agent na yan, may nabasa ako eh. Kung sino yung mga yan. Yang mga taong yan, whether vlogger yan o politiko, di ba sabi ko yung nagsisip-sip na sila ngayon? Alam na ni Inday yan. Sabi niyo sa akin, yung mga eksena dyan, wala naman ako access sa mga yan. Wala, hindi ko naman nakausap si Inday, hindi ko naman nakausap si Pangulong Duterte, yung pamilya nila, hindi ko naman nakausap yan. At bakit ako may ikipag-usap sa kanila? Hindi naman ako sip-sip. Wala naman akong kailangan kay Inday. Hindi naman ako tatakbo. Siguro pag tatakbo ako, doon kausapin ko si Inday. Pero ngayon, Diyos ko, for what? Mapagbintangan pa ako na ganito ganyan, di ba? Pero, alam na ni Inday kung sino yung mga tao yan sumasakay sa pangalan nila. Kasi ako, pinipilit nila akong sirain eh. May mga nakikita ako, may nagme-message sa akin. Asa na yun? Asa yung mga kaanuhan natin dito? Nawala na. Okay, nawala na yung mga eksena natin dito. Okay. Ito pang matalinuhan. Di man tanga yung mga Duterte. People, well, kasi politiko sila. Pag may lumalapit sa kanila, ganun talaga. Like sa akin, may mga lumalapit. User lang pala. Kasi as a vlogger like me, hindi kasi ako bastos. Pag may Marlica, I love you. Marlica, you're so brave. Diba? Okay, thank you, darling. Pero I'm not stupid para hindi ko alam kung gagamitin ako or what. Ang dami nang gumamit sa akin eh. Dapat nga, na ako ngayon, matibay na ako. Sabi ko, ayoko nadagdagan yung kaibigan ko. Pero hindi, okay lang din. Ang kailangan lang talaga discernment. Nireport ko na kayo eh. So, gagalit na naman sila sa akin. Actually, nireport ko kayo. Kayong mga nagpapanggap. Kayo, hindi na kami magpapabudol pang muli. Si Amy Marcos, alam niya, sa sinapupunan pa lang, adik si Marcos Jr. O itodo na natin. Yung mga expose ko, I think nasabi ko na ito sa inyo. Yung mga expose ko, alam ni Amy Marcos yun dati. Kaya di ba, Soro, andyan dyan ka. Si Scorpion, alam mo yan, Scorpion, andyan kayo. Si Palangga, Dennis Scorpion. At kayo dyan. Wating-wating, alam nyo yan. February, March, bago si Inday nag-resign, June 19 ba siya nag-resign? June 20, no? Pinaasa ni Amy Marcos ang mga Duterte. Not only supporters, kundi ang mga Duterte. Pinaasa niya na magsasalita si Amy laban sa kapatid niya at sasabihin niyang adik siya. Ito, may ebidensya ako nito eh. Hindi lang natin pwedeng labas kasi tahimik naman tong kausap ko. Ito, Amy huwag na tayo maglokohan, ha? Amy, nagpabigay ka ng mensahe, di ba, sa akin? Di ba? Na huwag ka na munang puruhan kasi lalabas ka. Kaya nga ngayon, sabi ko, tignan natin, sabi ko sa mga audience ko, tignan natin baka iba naman si Amy Marcos. Ano sabi ko sa inyo? Mga kababayan, tignan natin, baka si Amy magsalita, may mga drama siya noon. Panginoon, napapaligiran po ng demonyo ang kapatid ko. Remember that? Akala ko noon magsasalita siya. Meron tayong mga backup dancer sa mga ganyan. Pinaasa mo si Inday Sara. Eto, nakarating sa akin information. I think this is gonna be my first time to say. Di ba kinausap ka ni Sara? Di ba nag-usap kayo? Kailan ba yung pagkakataon na nag-inom kayo ng, according to my source, nag-inom kayo ng Red Horse? Ayun, nag-inom kayo ni Inday. Hindi ko lang na-review nakasulat sa diary. Kasi yung mga information kasi, kapag may mga information na nagbibigay sa akin, sinusulat ko yan, nagtitake ako ng notes. Nilalagay ko sa diary ko para hindi ko makalimutan sa dami ng information. Pero halongkatin ko yon yung tungkol sa nag-inuman kayo. I just forgot. Ano sabi sa'yo ni Inday Sara? Amy. Oh, ayan na. Yung nag-resign siya. Nag-resign siya kasi alam ni Amy yan eh. Kasi baback upan daw niya si Sara. Ano sabi ni Inday na nag-iyakan kayo? Ganyan, ganyan, ganyan. May witness doon Hindi natin sasabihin yung witness kasi tahimik naman yun eh. Okay? Anong ang sabi sa'yo ni Inday Sara? Oh, nagsalita na ako. Kailan ka magsasalita laban sa kapatid mo? Parang ganon. Parang ganon yung konteksto. Ginawa ko na yung usapan natin, kailan ka? Ano ginawa ni Amy? Binudol niya si Sara. Sabihin na natin ang ibang mga puting ahas ko ay kakilala ni Amy. Tangay na eh. Pinaasa niyo ako, pinaasa si Sara, pinaasa niyo yung taong bayan. O yung antayin na magsalita pa yung, baka magbigay pa ako ng letter dito. Pero wag na. I promise,
to that person na hindi ko siya papangalanan as long as hindi niya ako titirahin. You know what I mean? Meron kayong mutual agreement. Okay? Na hindi ko siya pangangalanan na siyang puting ahas ko as long as wala siyang gagawin laban sa akin. So far, wala man siyang ginagawa sa akin. You know? So, yaan po. Kaya, paano ka magtitiwala kay Amy? Binudol niya si Sarah. Binudol niya yung taong bayan. Alam niyang adik si Marcos Jr. Sinabi ng puting ahas na di ba, balikan niyo yung vlog ko, na magsasalta na si Amy at sasabihin niya na si Marcos ay bangag. Even yung pulburon video na yan, alam ni Amy yan prior to that exposure o expose ko. Alam mo yan, Amy, huwag tayo maglokohan. Di ba? Kaya nga, paano ginagawa nyo ngayon? Damay-damay nyo yung mga taong nakaalam ng video na yan. Hindi naman makakarating lang yan sa akin ng ganun-ganun na lang. May mga taong nakaalam prior bago pumunta yan sa akin. At alam mo yan, Amy Marcos. Di ba? Oh, ang importante. When you see somebody you want to meet, be bold. Walk up to them and start a conversation. No fear. Kawawa lang kasi itong mga taong involved eh. Baka gurgurin talaga eh. I cannot disclose the whole thing. Baka patayin itong mga taong ito. May nakausap ako dyan eh. Wag na. Wag na. Ayoko mamatay itong taong ito. Wag na. Papatayin talaga to eh. Amy, wag kang magsinungaling. Lahat ng mga expose patungkol sa kapatid mo, alam mo. Alam mong adik ang kapatid mo. Mismo ng 2022, alam mo na sinusubuan o pinapasinghot ni Lisa Marcos ang kapatid mong adik. Ngayon, mga kababayan, you give the benefit of the doubt kay Amy o kasi iba siya sa kanyang kapatid? That's julul. Alam niya lahat na adik yung kapatid niya pero isinalang pa rin niya. Tapos ngayon, bibigyan mo siya ng the benefit of the doubt for what? Anong benefit of the doubt? Kapatid na yan. Nag-aaway sila dahil sa pera. Noong 2024, ano ang sabi sa akin ng puting ahas? Sabi ng dami kong puting ahas. Noong 2024, wala si Amy doon, di ba? Baka sila may mga dramang sampalan para i-save ni Amy yung kanyang ass. I-save niya na kunyari against sa kay Bangag para makuha pa rin niya ang mga Duterte supporters na, ay, iba pala si Amy. Kasi nilalabanan niya si Tambaluslos at si Lisa. Ang pinag-aawayan nila, pera ng bayan. More than anything else, pera ng bayan. So yung mga nagtatanggol, lahat ng mga poking inang yan, kay Amy, na ganito, si Amy, ganito, ganyan. Ay, kasi siya yung nagganito. Siya yung nakadiskubre. Sino ba yan? May nag-message sa akin. Siya yung nakadiskubre doon sa initiative, People's Initiative na yon na binabayaran through AKAP. Remember that last year? Sa Davao? Na may hearing-hearing? Ano nangyari? Sige nga. Jutang Ginemes, ano ang nangyari? Tama ka. Oh, sino nagbigay sa akin ng information na yan? Kilala mo, Amy Marcos? Okay, I'll tell you. Asan cellphone ko? Kay Atay. Hindi, ganito na lang. Yung naglabas si Amy, inaalala ko lahat ng pangyayari sa sobrang dami. I'll try my best. Ang daming info na pinaprocess ng brain cells ko. That was December of 2023. Nang sinabi ko sa inyo, ako nagpasabog yan eh, na binigyan ng tagti 20 million ba yon yung mga kongresista. Then later on, nagkaroon ng hearing, na pumunta pa si Amy sa Davao, na yung mga tao, binayaran, ni ganito, ni ganyan. Tapos, hindi naman niya pinangalanan, di ba? Tapos magkasama si Saldico, si Romualdez. Sino yung lalaking, I forgot, hindi ako ready, hindi ko ready. May picture na nilabas, na sinasabi doon, totoo ba na who's that, Cathy? Kilala mo yung ano na yun? Si Cathy B, nanonood ka ba dito palangga? Meron doon kasama sa picture na lalaki na, hindi ko maisip kung sino yon. But anyway, doon sa hearing na yon, na bida-bida si Amy doon. No, galing ni Amy. Nahuli niya na yung may picture na nag-meeting si Romualdez. Ano ang ending?
Di ba ano, kaya galit na galit ako noon eh. Nakita mo na nga nagsisinungaling yung taong yun eh. Na sinabi hindi sila nag-meeting sa bahay ni Romualdez. Tapos inilabas ni Amy yung picture. Na-contempt ba ang taong yun? Hindi. Magaling ba si Amy? Magaling ba si Amy? Walang na-contempt sa nagsinungaling na yon. Mag-comment. Onyate, thank you. Ayan, thank you. Alinex 82, salamat. Kaya maganda talaga ng, kausap ko kayo, si Onyate. Remember that Onyate na yan. Tanong natin kay Cathy Binag kung sumisinghot din yan. Remember that Onyate. Ang bida-bida si Amy doon. Oh, sabi mo, ganun, parang a slip of the tongue ba yun ang sabi na, it slipped my mind na hindi kami nag-meeting sa bahay ni Romualdez. Tapos, nung pinakitaan ng picture, okay na sana ang drama. Na ganun si Amy, talagang kailan panagutin. Na-contempt ba itong mga taong ito? Like Onyate? Hindi. Ano nangyari doon? Nagsinungaling, nakita, may pinakitang ebidensya, may kaso bang final kay Onyate? Palabas lang lahat ni Amy Marcos yun. Maui, you're here? Thank you pala if you're watching. Palabas lang yun dahil naghiring-hiring pa sila sa Davao. Sinasabi niya na ganito, may picture, dadadadada. Gusto niyo, sabihin ko sa inyo kung sino nagbigay ng picture sa akin noon? Huwag na, baka magurgur ni Amy. Mahirap na. Noel Onyate, Chino Merabueno, thank you palangga. Ngayon, gusto ko kayong tanungin. Alam mo, mas matatalino kayo dito, mas marami pa nga kayo siguro na babasa sa akin dahil ako, busy din ako. Kung si Amy ay para sa Pilipino at para kay Inday at tunay na kaibigan, o para sa Pilipino, huwag na yung kaibigan, yun ang nangyayari talaga yan. Ni isa doon sa nagsinungaling, wala siyang napakontempt. Yung pinsan niya nga tambaluslos, pinangalanan ba niya? Wala. Hoy, ano ba naman ito? Sa Congress, naku, sinasabi ko na nga ba? Ano ba yan? Kawawa ang bayan. Hay, naku. Puro kaputahan. Yung lumalabas. Then you will defend Amy Marcos. It's your right to defend her. But the question is, how much? How much to defend Amy Marcos? Kasi ako, ni piso, wala akong tinanggap sa kanila at hindi rin ako nanghingi. So kung ganyan ang naratibo mo, palangga na nanonood sa akin at pilit kang binibilog na si Amy Marcos ay mabait, mabuti, di ba? Ay buang ka. Hindi ka talaga supporter ng bayan. Forget about the Duterte. We're talking about kung ikaw ba ay sumusuporta para sa Pilipino. Para ka ba sa Pilipino? Maniniwala ka na si Amy ay sagot ng pagbagong ano nyo? Bagong bukas o whatever? Maniniwala ka? Tanga ka kung maniniwala ka. 2 years, 3 years na. Anong sabi niya? Naku, yung kapatid ko, ganyan-ganyan. Sana, di ba nagnanawagan pa siya doon yung 2025 budget. Nagpa-interview siya, naganto ganyan, nanawagan sa kapatid niya, nagpakinggan siya. That's BS. Kapatid niya yan. At just a text away. Ading, mag-usap tayo. Pinagloloko kayo. Tama na ang pambubudol sa atin. Pero kung gusto nyo talaga magpabudol kay Amy, it's not my choice. It's your choice. Ako na ang magsasabi sa inyo. Hindi lahat ng nagsasalta about kay Sara, si Sara ganito, si Sara ganyan na magaling, hindi lang lahat yan para kay Sara. Ang iba dyan, para sa kanilang personal na interest. I know these people, believe me. Yung iba dyan, dati pinakaramdaman ko sila lahat. Iba nga dyan, dati kinakalaban pa ako eh. Okay? Hindi yung isang prominent na kumakalaban sa akin. Wala na yan. Tapos na yung, ano na yan, yung taong yan. 1, 2, mga 4 na tao to eh. Okay? Akala nyo wala ako intel? Wala akong intel funds, pero may mga intel na nakakarating sa akin. Do you think yung mga nagsasabi kay Sara na, oh, I'm for Sara, do you think sasabihin ba ni Inday Sara na, ay hindi kita supporter kasi may alam ako sa'yo, kasi tumatanggap ka kay Amy or naglalaro ka? Hindi yan sasabihin ni Inday Sara sa inyo. Ano, hindi na magawain ng Vice President yan. Pero ako, alam ko.
hindi na natin sila pangangalanan. Hindi lang yan 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang yan. Di ba? Ano ba title natin? Marami nang sumipsip, di ba?